Ang pakikipaglaban ni Robin sa isa sa mga Holy Knights na si Saint Summers at ang pag-rest back naman nitong si Scupper Gaban kung paano niya ipapakita ang atake na pipigil at ka-counter sa immortality ng mga Holy Knights. Ang atake na hindi magagawang ma-regenerate ng mga Holy Knights and possibly maging ng Gorosei. At kung bakit kinilabutan itong si Saint Summers nang makita niya si Scupper Gaban. Ano nga bang dahilan? Ang lahat ng yan at marami pang iba ay tatalakay natin sa chapter 1148 full chapter review na to. Kaya naman siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na rin mo ng bell button para automatic ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Pero wag na nating patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Ronya. Dahil si Ronya ang isa sa mga batang higante na nakidnap na ginagamit as hostage ng mga Holy Knights ang magkakaroon ng napakalaking impact sa chapter na to. Sa pinakaunang parte ng chapter ay makikita natin na sa 10 bata na hinostage ng mga Holy Knights, kasama na nga itong si Colon, may isa sa kanila ang tumaliwas ng daan. Binago nitong si Gunko ang trajectory ng nilalakadan niya patungo sa isang bangin. Dito'y nag-aalala na ang isa sa mga bata, ang apo ng apo nitong si Elder Harul na si Ilva. Pero kahit pinipigilan niya itong si Ronya, wala naman silang magawa dahil maging si Ronya nga ay hindi alam kung bakit naglalakad siya. Alam naman natin ang dahilan, nang dahil yun sa arrows nitong si Gunko. Pero napakakalmado pa rin itong si Ronya. Kahit alam niya na nasa delikado ng kanyang buhay, sinabi niya na hindi dapat sila mag-alala dahil hindi naman siya mamamatay. Pero ang katotohanan sa loob-loob nitong si Ronya, kinakabahan na talaga siya. Talagang natatakot na siya dahil sino nga ba naman ang bata na hindi matatakot kung malapit na siyang mahulog sa bangin at pinagtatangkaan na siyang patayin. Dito na sinabi nitong si Gunko dito kay Summers na nakahanda na daw ang lahat. Isa pala ito sa mga plano ng Holy Knights, ang gamitin ang mga bata para takutin ang iba pang mga higante na sumang-ayon sa gusto nilang mangyari. Takot na takot din ang ibang mga bata dahil kapag nalaglag nga itong si Ronya, mamamatay siya at mahuhulog pa siya sa underworld. Si Summers naman walang kahit na anong ibang pinrioritize kung hindi. Dapat daw naririnig ng buong Elbaf Kingdom ang lahat ng sasabihin niya. Sinabi niya dito na sa loob ng 30 seconds, sa loob ng 30 segundo ay dapat makapag-create na ng desisyon itong si Elder Harul dahil kapag hindi niya sinunod ang kanilang gustong mangyari na ang sunugin ang Warriors School at ang library, papatay nila itong si Ronya. Ilalaglag nila ito sa bangin. Kaya mas pinilit pa nitong si Saint Summers itong si Elder Harul na pagsabihan na daw niya at utusan niya na ang kanyang mga teachers na sunugin na ang Warriors School at ang library. Dito na nagsimulang magkaroon ng napakatinding misunderstanding at kaguluhan ang mga higante dahil unang-una sa lahat ang ibang mga bata ay anak ng ibang mga higante at ang iba naman ay mas pinaprioritize ang importansya ng library at ng school. Specifically, lalong-lalo na ang library dahil iyon ay nagko-contain ng napakaraming mga texts na pinas down from generations to generations sa loob ng milenya. Pero syempre kahit na ganun yun kaimportante na wala ng ibang ganong klaseng mga aklat ang natitira sa mundo, gusto pa rin nilang isipin na mas importante pa rin ang buhay ng mga bata. Kaya nagkakagulo na silang lahat dito. Pero ang hindi alam nitong si Summers nang dahil lang nga sa ginawang plano nitong si Saul, nasa likuran niya lamang itong si Chopper at si Robin. Hindi niya yun alam habang ginagawa niyang announcement habang nakasakay sa ginawa niyang creature na gawa sa tinik. Bago gumawa ng kahit na anong kilos ay pinagsabihan muna nitong si Robin si Chopper na kahit na anong mangyari, wag na wag siyang lalabas dito sa buhok nitong si Saul dahil may kailangan siyang gawin. Sinabihan naman siya ni Chopper na hindi niya pwedeng kaharapin si Summers dahil itong si Saul lang nga mismo ang nagsabi na hindi nila alam ang kapangyarihan nito at immortal talaga ito. Hindi nila ito matatalo. Pero ayon dito kay Robin, wala silang magagawa. Hindi niya na makontain ang kanyang emosyon at nagagalit na talaga siya kay Summers. Kailangan niyang gumawa ng paraan dahil kung hindi, mamamatay ang isa sa mga bata. Ang ibang mga miyembro naman ng Straw Hats na kinapture nitong si Gunko ay galit na galit din dito kay Summers pero wala silang magawa. Hindi nga sila makawala sa kinreate na mga tali ni Gunko na tanging siya lang makakapag-alis. Ayon kay Nami, naturingan pa daw ng mga Holy Knights ang mga individuals na ito pero napakasasama ng ugali nila. Maging iba pang mga nakalaban nilang kriminal, hindi pinagtangkaan at hindi man lamang pumasok sa isip na gamitin ng mga hostage ang mga bata. Sila pang mga Holy Knights, sila pang nakaisip na gumawa ng ganitong klaseng plano. Pero pinagtawanan lang siya ni Summers. Sinabi niya na wala siyang oras para sa ganong klase ng mga soft talk at hindi naman siya naaapektuhan ng mga sinasabi ni Nami.
Nang dahil na rin sa mas tumitindi na nga ang tensyon, nagsimula na din kumilos itong si Frankie at itong si Ripley. Ganun din ang mga miyembro ng Giant Warrior Pirates dahil alam naman natin na bumagsak na nga ang kanilang ship nang dahil sa pag-atake ng iilan pang mga Nightmares. Pero may iba silang plano dito, magsisplit sila sa dalawang grupo, sa dalawang team. Ang isang team ay susugod papunta kay Summers para pigilan ang ginagawa niya at ang balak niyang pagpatay sa mga bata. Ang ibang team naman o ang kalahati ng grupong ito ang makikipaglaban at pipigil sa mga Nightmares na naisamo naman ni Killingham. Mas lalo pang binigyang diin nitong si Saint Summers ang kanyang kagustuhan, mas lalo niya pa itong ginawang specific. Sinabi niya na sa pagsunog ng school at ng library, hindi pwedeng may matira na kahit na isang aklat. Hindi sila pwedeng maglabas ng kahit na anong aklat habang nasusunog ang mga facilities na yon. Dahil ang pinaka-goal nga nila dito ay ang sunugin, ang burahin ang kanilang sariling kultura at ang history para masigurado na walang kahit na anong impormasyon na maililik mula sa Elbaf Library. Pero ang hindi niya alam, nagpe-prepare na pala sa pag-atake itong si Nico Robin habang nagsasamon ng napakaraming mga kamay para mag-create ng isang higanteng kamay. Inatake niya agad itong si Saint Summers nang hindi nagmamalay na dahilan kung bakit nakapag-land siya ng isang napakatinding clean hit. Nagawa nitong tamaan ang baba nitong si Saint Summers habang nag-create ng isang parang uppercut attack gamit ng palad ng malaking kamay na yon. Nag-deal yun ng matinding damage dito kay Saint Summers na dahilan kung bakit hindi siya agad naka-recover at makikita natin na talagang na-injure ang mukha nito. Nagulat naman itong si Jinbei dahil hindi nila inaakala na nandito pala itong si Robin, but at the very same time, binalaan niya ito dahil nga hindi nila alam kung ano pa talaga ang tunay na abilities ng mga Holy Knights at dahil na rin sa alam nila na hindi nila ito mapapatay dahil mga immortal nga ito. Babangon na sana itong si Summers pero hindi talaga ito binibigyan ng pagkakataon ni Robin para makarecover. Nagsamon pa siya ng mas marami pang mga kamay na nag-sprout mula sa katawan nitong si Summers. At gamit ang mga kamay na yon ay ipinasok nitong si Robin itong si Saint Summers sa isang submission habang hinahawakan ang kanyang dalawang kamay palayo at hinihigit naman ang kanyang ulo pa ibaba na bumali sa likod nitong si Summers. Nabilib sa kanya ang iba pang mga miyembro ng Straw Hat na actually wala namang nagampanan kontra dito kay Gunko. Pero at the very same time, alam pa rin naman itong si Robin na hindi tapos ang laban. Alam niya na immortal itong si Saint Summers at hindi ito mamamatay. Habang tinitingnan nila ito na unti-unting bumabalik na naman sa dati na para bang hindi nabali ang katawan nito. Pero umatake na naman itong si Robin. Agad niyang nilapitan itong si Summers at niyakap ito para hindi ito makagalaw habang tumatalon sa bangin. Isinama niya itong si Summers habang unti-unti silang pabagsak papunta sa Underworld. Dito ay may iba pang iniisip itong si Summers. Akala niya may ibang dahilan sa likod ng atake ito kung bakit ginawa ni Robin. Habang niloloko at pinoprovoke pa itong si Robin na baka daw may gusto ito sa isang matandang ermitanyo na tulad niya. Maging ang ibang mga miyembro ng Straw Hat ay nagtataka kung bakit ginawa ni Robin. Alam naman daw ni Robin na hindi mamamatay ang mga Holy Knights, bakit isinama niya pa ang kanyang sarili sa paghulog dito. Pero itong si Robin, habang kinakausap at ka-face to face itong si Summers, alam daw niya na immortal ang mga Holy Knights. Alam din niya na may kinalaman ang ability nitong si Summers sa pag-appear ng mga tinik sa mga bata. Kaya naman ilalayo niya ito para masigurado na hindi niya na magagamit ang mga tinik na yon at para matulungan nilang mailigtas ang mga bata sa kamay ni Gunko. Na naintindihan naman agad nitong si Summers na baka daw ang binabalak pala nitong si Robin at ang inaakala niya is that meron lamang range ang paggamit ni Summers ng kanyang ability. Na kapag malayo na ito at hindi naabot ng range ng ability niyang mga bata ay made-deactivate na ang kanyang mga tinik. Pero pinagtawanan niya lang itong si Nico Robin habang nagsasamon ng mas marami pang mga tinik mula sa kanyang sariling katawan na tumusok dito kay Robin at kitang-kita natin dito guys na tumagos yun maging sa kanyang ulo at sa kanyang katawan. Tuwang-tuwa itong si Summers dahil akala niya napatay niya na si Robin pero ang katotohanan, isa lang pala itong clone. Na unti-unting nagde-disperse habang galit na galit at nagsisisigaw itong si Saint Summers dahil na plano pala nitong si Robin ang lahat ng to. Habang unti-unting nahuhulog itong si Saint Summers papunta sa Underworld, tinatangka naman na tulungan itong si Nico Robin ng iba pang mga miyembro ng Straw Hat. Binabalak niya na tanggalin at iantay ang mga tali na ginawa ni Gunko. Pero alam naman natin na hindi niya napupull off dahil imposible yun guys. Tanging si Gunko nga lang makakapigil sa lahat ng kanyang mga arrows. Kaya hindi niya napakawala ng Straw Hat
At pinagpapatuloy pa rin itong si Saint Summers ang ginagawa niyang announcement. Tinanong niya ulit itong si Elder Harul. Sinabi niya na wala pa siyang naririnig na sagot at tumatakbo ang oras. Sinabihan din niya si Gunko na kapag hindi talaga sumagot itong si Elder Harul, patayin na lamang niya si Ronya. Pero kahit papano binigyan nila ito ng huling pagkakataon. Para mas lalo pang makonvince ang mga higante ay ikinabit nila ang isa sa mga mic dito kay Ronya at pinagsalita ito. Pero imbes na ang pagmamakaawa at ang paghingi ng tulong ni Ronya ang marinig nila, ibang narinig nila. At yun ay ang kabaliktaran ng inaasahan nilang mga salita na manggagaling mula sa bibig ni Ronya. Ayon kay Ronya, gustong gusto daw niya ang school at lalong lalo na ang library. Tinuro din daw sa kanilang school ng kanilang teacher na dapat daw ay hindi sila gagawa ng mga bagay na ikagagalit at makakagulo sa ibang tao. And by the looks of it, para bang may hinihinging kapalit ang mga intruders na ito, kapalit ng buhay niya. Na dahilan kung bakit sinabi ni Ronya na kung ganun, naka-align yon sa sinabi ng kanyang teacher na kung ang pagkamatay niya or ang buhay niya ay nagkakaroon ng epekto sa magiging desisyon ng mga higante, huwag silang mag-alala. Okay lang yon. Huwag na huwag daw nilang ipapasunog ang school at ang library dahil alam nila na importante yon at tinatreasure talaga yon ng mga higante. Kung mahulog man siya at mapunta sa underworld, okay lang yon. Walang problema at hindi magiging masama ang kanyang loob. Nang dahil dito, naging malungkot at naging emosyonal ang lahat ng mga higante. Pero itong si Saint Summers, wala talagang pakialam at natatawa pa habang ipinagpapatuloy ang kanyang countdown hanggang dumating na ito sa 3 seconds, 2 seconds, 1 second at dumating na ang pagkakataon na dapat ay ihulog na ni Gunko itong si Ronya. Pero dito na nagkaroon ng desisyon itong si Elder Harul. Sinabi niya na sunugin na daw ang mga school at sunugin na din ang library para lamang sa kapakanan nitong si Ronya. At sa pagkakataong ito din ay makikita natin na nakarecover na talaga itong si Saint Summers. Nakabalik na siya dito sa lugar kung saan naroroon si Robin at ang iba pang mga Straw Hat. At na-capture na din niya si Robin. Nabalutan niya ito ng vines na may mga tinik at tinatangka niya na din itong atakihin. And since ito na nga ang original na katawan ni Robin at hindi na ito gawa sa clone, magiging lethal ito kung tatamaan siya ng ataking gagawin nitong si Saint Summers. Pero mula sa isang napakalayong lugar, mayroong isang individual na tumalon ng napakalayo. Literal na napakalayo guys at napakabilis. Ginawa niya yon sa loob lamang ng split second. At dito na nga naputol ang kamay nitong si Saint Summers. Sa sobrang bilis ng movement, sa sobrang bilis ng ginawang atake na yon, hindi alam nitong si Saint Summers kung sinong umatake at kung paano naputol ang kanyang kamay. Syempre, lalong-lalo ng mga Straw Hat, hindi din nila yun mapapansin. Pero dito siya nagulat nang magpakita na si Scupper Gaban. Makikita natin kung gaano katindi ang takot ni Saint Summers, kung paano nakabakas sa kanyang muka ang pagkakilabot na hindi naman guys nakakapagtaka. It only means one thing. Alam nitong si Saint Summers kung gaano kalakas itong si Scupper Gaban kapag nagseryoso na to sa laban. Pero kahit nagulat at wala namang balak na pumalag itong si Saint Summers, hindi na siya binigyan pa ng pagkakataon ni Scupper Gaban. Nag-launch ito ng isang napakabilis na atake na hindi lamang pumutol sa kamay nitong si Saint Summers at humiwa din sa kanyang dibdib. Habang makikita natin sa panel na ito na seryoso at galit na galit itong si Scupper Gaban. Dahil alam naman natin na ang mga Holy Knights na ito, ang mga intruders na ito may balak na sirain ang kultura ng Elbaf. At hindi lang yon, pinagtangkaan din nila ng masama ang buhay ng mga bata, especially ng kanyang anak na si Colon. Napakatindi ng magiging laban na to guys dahil nakita naman natin na sa laban ni Luffy, ni Zoro at itong si Gaban, hindi talaga siya seryoso at nagtatawa lamang siya. Pero sa panel na ito, galit na ang muka ng Scupper Gaban na to. At ang isa pa sa mga importanteng detalye dito guys, ang atake na ginawa nitong si Gaban, ang damage na naidulot ng atake niya ay hindi kayang i-regenerate ng mga Holy Knights. Hindi yun kayang i-regenerate nitong si Saint Summers. Maging si Saint Summers ngayon nagtataka kung bakit hindi niya na igagawang mapabalik matapos yung maputol nitong si Gaban. Na nangangahulugan lang guys na si Gaban ang susi. Siya ang nakakaalam kung paano pipigilan ang regeneration ng mga Holy Knights, kung paano mapipigilan ang kanilang immortality. At base sa pangyayaring ito, plausible na baka maging sa mga Gorosei ay applicable din ang ataking ito. Pero ano nga bang ataking ito? Walang nabanggit sa chapter at ang ataking yon ay hindi isang named attack. Meaning, isang atake yun na ininfusean nitong si Gaban ng kanyang haki. Kung ano ang haki na yon, hindi pa natin alam dahil tulad nga ng sinabi ko, walang kahit na anong details tungkol sa ginawa niyang atake. Tanging ang Black Lightning lamang ang hint na makukuha natin sa panel na to.
Kaya naman oo, pwede tayong mag-assume ng mga bagay-bagay ng kung anumang haki ang ginamit nitong si Gaban, pero hindi natin yun mako-confirm sa chapter na ito. And sadly, magkakaroon ng chapter break next week, kaya medyo matatagalan bago ma-release ang susunod na chapter, na ang chapter 1149. But for sure, magiging napakatinding chapter nun, dahil doon natin makita ang laban sa gitna ni Gaban at ng mga Holy Knights. At kung paano niya pa mas i-utilize ang paggamit ng atake nito na pumipigil sa kanilang regeneration. Siguraduhin mo nang naka-like, naka-subscribe at na-ring mo ng bell button para automatically ma-notify ka pag release natin ang susunod na video. Also, we have an official Facebook page at official TikTok account. Kaya naman mag-like at mag-follow ka na sa ibang mga accounts natin na yon sa ibang platforms, para palagi kang up-to-date kapag may bago tayong announcement tungkol sa mga series na nire-review natin sa channel at tungkol mismo sa ating channel. Shoutout nga rin pala sa napakatinding mga supporters na ito mula sa ating chapter review ng chapter 1147. Maraming salamat guys. It is The Updated Weeb, and I will see you guys on the next one.